Ito na mga papa, babatiin muna natin yung mga Patreon bago tayo magsimula. Sila Yan. Jason Bodza, Si Wilbert na asawa ni Beng. si Raymart Katapang, Siyempre, yung pinakamadaldal nating Patreon, si Francen Acosta. si Marvin Kapuyan, Ito, si Ramir Sadol, si Ram na hindi na nagpaparamdam dito sa live natin. hindi na gano lang, yung shift niya siguro, conflict lang. Oo, baka nag-iba yung shift niya. Si Albien, Albien, na laging labas ang puwet. Tapos ito, si Mark D, na ngayon nagpaparamdam, nandito ngayon sa live natin. si ang pinaka-paborito kong accountant, si Sunny. Akala ko sasabihin mo ang pinakamatanda dito, si Sunny. Hindi, joke lang. Siyempre, si Kitorific PH. Ayun, tsaka last but not the least, si Mamita, si Abby Mondano ng Yan. ulit pangalan ng talyer nila. Nakalimutan ko yung machine shop nila. Ng Asco. Asco Machine Asco Shop. Machine Shop. Yun. At dahil dyan, dahil Thursday na ngayon, alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Manalo ka, ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, may kaibigan kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus, Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming premyo. kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Medyo catchy ngayon yung yung Sama mo ng- sa panalo ang Bingo Plus. Ganda. Medyo catchy ngayon. Ito, speaking of ngayon, to Tristan, dahil ngayon ay Autism Awareness Month. Ewan ko, nataon lang talaga na ngayon pa natapat yung yung topic na to. Kaya pag-uusapan natin ngayon ay yung experience natin when growing up, tsaka ngayong matured na tayo, hopefully matured na tayo, kung paano tayo nakipag-interact sa mga sa mga disabled na tao. Ano yan Maganda. Actually, maganda to. Nung sinasabi natin kanina, yung before tayo mag-recording. Sabi mo nga, mukhang na-excite ako sa recording na to. Kasi nga may experience ako dyan na yung nung bata pa ako. Tsaka nung matanda ka na, di ba? I mean, yung nag-work ka na. Guys, Kaya i-share ko nag-work lang. ako. Share ko lang. Nung bring up ko tong topic na to, parang mas G na G talaga si Tristan, as in ang dami niyang nakwento na parang inisip ko, mag-record na ba kami ngayon? May lakad pa to So yan. Oo nga, tangina. Ay na, oo nga. Ayun. So, pero ito, ayan. Sige. umpisahan ko na. Kasi yung first experience ko sa mga may yung may mental disability. Ano ko nito, mga grade 2. Yung kalaro ko, grade 2 ako, tapos siya 17 years old, 17 or 15 years old. Matanda na. Matanda na. Pero, yung isip niya, parang yung isip ko. Parang pang grade 2 yung utak niya. Okay. So, tas matangkad siya, malaki siya. Si Troy. Troy yung pangalan nun . So, parang kasi ito, sana wag magagalit yung mga woke dyan or yung mga, alam mo yun, yung mga feeling mabuti na mga tao na, uy, mali yan, Tristan. Uy, grabe ka, sinasabi mo yan. So, ito, nung mga late 80s to early 90s, yung mga tao, parang normal nang nasabihin na yung kalaro ko na yun, na sinasabi nila, retarded siya. Or retarded yung niya, yung condition niya. So, uulitin ko ulit. Yung mga ibang nakikinig dyan, nasasabihin na naman na, uy, grabe, it's not politically correct. Napakabuti naming tao. Ikaw sinasabi mo yan, masama. Oo na, sige na. So, pero yun. At saka yung hindi normal. Oo. Tsaka yun, tawag din ng mga tao, parang sobrang abnormal.
Oo. abnormal, yun yung parang maririnig mo na parang loosely lang ginagamit ng mga tao. Hmm. So, parang kaya nga ngayon parang, yung ewan ko kung na siguro nakabuti din naman kasi siguro hindi Oo. natin nararamdaman yung nararamdaman ng mga magulang nila, na sinasabi, Oo. abnormal 'yan Pero or, bago tayo tawag dito punta sa pagiging PC, ay, ipagpatuloy mo ang kwento mo dun sa sige. iyong So, kaibigan. siya naglalaro siya ng mga naging kaibigan ko siya kasi ano, marami siyang G.I. Joe. Ta's yung buo niya lahat Okey. ta's Oo. pupunta kami sa bahay nila, um, maglalaro kami, tapos may pamerienda yung nanay niya na maruya or laging may Luya, pamerienda. saging, Oo, para may ano, may kalaro yung anak nila. anak niya, oo. Kaso minsan, nangyayari lang dun, yung parang nagkakaroon siya ng topak, Oh. yung parang meron siyang sumpong. Nagme-meltdown siya. Oo, 'pag nag-meltdown siya, nananakit siya. Oh. Yung gumaganon, tapos eh, Ah, siyempre malaki siya. parang Hulk smash, Hulk Oo, parang nagho-Hulk smash. smash. So, ang mangyayari, ta's siyempre maliit pa ako nun, grade 2 lang ako nun. Hahawakan niya ako or yung kapatid ko, Oo. yung pipigain yung mga braso, Oo. ta's gumaganon. Oo. So, dalawa yung atake niya, I mean atake na gano'n Hmm. or May dalawang moves pa ang puta. oo, hindi dalawa ano, di yung isa, ine-epilepsy siya, nagse-seizure So, siya bigla. ang masasabi mo ba dun sa dalawang atake na yun, yung dalawang atake na yun, special moves niya? Oo, wala tayong Anyway, sorry. sabatang tsismisan. Sorry. Ah, Oo, pero yun nga teka lang. parang yun yung Eh, special nag moves nag niya. nag-ano siya, nagse-seizure? Oo, bigla siyang Shit. isang beses yun kasi minsan pumupunta rin yun sa bahay namin, eh. Yung bahay namin Oh. nun sa Santa Ana, Hmm. merong hagdan. So, Oh. may isang beses nandun kami sa taas, pumasok siya sa bahay, umakyat siya sa hagdan, dire-diretso siya, hindi siya kumatok. Hmm. Bigla na lang kami may narinig na blugudugudugudugudugudug. Puta, Hala. nung umakyat pala siya sa hagdan, nagka-seizure siya. Ta's Fuck. nahulog siya sa hagdan habang Oh. nagse-seizure. Ilang floors yung So, bahay niyo na yan? Two floors 2 lang naman? floors, 2 floors Okay. lang. Nahulog siya ta's yun nga yung nangingisay. Oo. So, parang kaya ako medyo nung bata pa ako, alam ko na yung medyo aware na ako sa mga nagse-seizure. Kasi Pero sinasabi rin nung nanay nila, oh. pabayaan mo lang. Basta wag lang Pabayaan mo lang wag umakyat ng lang hagdan. hindi yung pagka nagse-seizure na, hindi yung pabayaan Oo. umakyat ng hagdan, yung 'pag Oo. nagse-seizure na dapat hindi nagpa-panic. Oo, Kasi oo. ewan ko kung tama ba yun, kasi sila sanay na siguro sila, so inaano nila, ganun lang. Ina-imagine ko Eto pa, napaka-nonchalant nila habang nagse-seizure yung anak nila. oo, parang Anyway. gano'n. Ta's ito, ang gago nung kapatid ko, Hmm. siguro kasi mga bata kami hindi namin alam, Oh, you don't know and any alam lang better. namin nung bata kami meron siyang condition. Oo. So may isang beses, umutot yung ano, umutot siya, Oo. nautot siya ta's naamoy nung namin, ta's naamoy nung isang kapatid ko na bunso. Mm. Sabi nung isang kapatid ko, sabi nito sabi ni Cha, Oo. kasi si Peter yung malapit, yung bunso, yung Malas. malapit dun nung umutot. Sabi niya, Oo. "Hala, naamoy mo yung utot ni Troy, magiging retarded ka na din." Gago So ang puta. so totoo, ito true story 'to, parang very innocently lang nasabi nung kapatid ko. Kasi ang alam lang namin meron siyang condition and ang alam lang Oo. namin parang sakit siya na kinain mo yung kinain niya or Ay, naamoy mo nakakahawa. yung utot niya, sinot mo, magiging gano'n ka na rin. So, Oo. yun. Yun yung first experience ko sa na-encounter sa mga, may mental disability. Okay. Ay, Ayan. before pala ikaw magsimula magsalita, tatanong ko lang din, Sige. ano ba 'to? Yung ganito ba, ibig sabihin ba autistic siya? Nakapagsalita ba siya? Oo, nagsasalita siya.
As in, As in normal. diretso yung ano, Isip bata lang siya. Hindi ko din hindi naman siya may Down syndrome, yung may extra chromosome, yung magkakamukha silang Hindi. May isa rin akong kwento tungkol diyan, may kapitbahay din kami na gano'n. So, pero anyway. Sa SPED ka ba nakatira at dami mong kapitbahay na Hindi kasi nakakalat lang siya dun, eh. Yun nga, same time nung kay Troy, meron naman si Rocky. Oo. Na yung pamilya nila nagtitinda ng banana Q. Sige, Dun din sa Santa Ana ito. ako na muna magkukuwento. Sige, magkwento ka na muna, tangina ka. Go. Ito, Sorry. mabilisan to. Kasi dati, parang katulad din ni Troy na meron kaming, hindi naman kalaro, pero meron sa isang street dito sa may amin, may isang bata na naka-bisikleta, tapos may camera. Tapos kinukuhanan kami ng picture. Nakakapagsalita naman siya, pero medyo weird siya magsalita, tsaka weird siya kumilos. Payat siya, lalaki, tapos pinipicturean kami. Tapos kami tuwan-tuwa kasi nung panahon na yun, guys, mga siguro kasi edad lang din ni Tristan, mga 1 or grade 1 or grade 2. So pinipicturean kami, tapos malaman-laman namin, wala palang film yung camera. Tapos posing kami. Tapos sabi, loko ta. Pero all the while, iniisip lang namin, weird lang siya. Hindi namin iniisip na may autism siguro. Feeling ko autism yun eh, looking back. So anyway, fast forward a few months or years yata, nakita pa rin namin siya doon sa street na yon. Tapos, imbis na camera, mag-drawing na lang siya. I-drawing na lang kami. Drawing kayo? Oo. So, siguro mga time na yon, inisip ko, siguro may diferensya to. Parang special, di pa special kid yung tawag dun eh. Parang gifted. Inisip ko nga parang gifted eh. Gifted? Oo. Siguro gifted to. Maganda siguro mag-drawing. So, nag-posing naman ako. Siyempre, ano ba posing mo? Sinabi mo ba, I want you to draw me wearing only this. Kadiri. Hindi, yung mga posing na yung naka-gun sight, tapos parang pogi, ganon. Tapos, siguro mga after siguro mga less than 2 minutes siguro, na nakapost lang ako ng ganon. Di tignan ko na yung papel niya. Ine-expect ko dahil, yun nga, medyo weird siya eh. Tapos feeling ko gifted siya. Inisip ko, siguro maganda to. Pagkita ko, parang scribble lang. Sayo, puta. Yun. Sayo, puta, nabudol ako ito. Sira ulo to Pero all the while. Yun ba, sinasabi sa inyo ng magulang na sila, ganito sila, ganyan? Ayun, walang explanation kasi feeling ko yung mga magulang din hindi din sila dinadala sa Hindi din nila dinadala sa mga psychiatry, sa developmental pedia, and I think during that time konti lang din yung DevPed dito sa Pilipinas eh. Even today, konti lang din yung developmental pedia eh. Oo. Pero yun nga. Sorry, go. Hindi, pero kasi yung siguro doon din yung papasok yung pagiging role ng ng mga matatanda, ng mga parents, ng mga tito, tita, na kasi dahil wala magpapaliwanag sa mga bata, tayo, grade 1 or grade 2 tayo doon. Siyempre, hindi natin alam kung ano ba nangyari dito. Siyempre, ang isip, ang unang masasabi natin doon eh, parang hindi siya normal. Yun. So, parang doon pa lang, yung mga elders natin or mga kamag-anak natin or even yung mga kapitbahay natin, hopefully, during those times, sila yung magpaliwanag na, hindi, may lang yan. Mag-iisip na lang sila ng siguro, kung ano man yung tawag sa sakit na yun. Pero, ang importante kasi doon, regardless kung ano yung diagnosis niya, yung totoong diagnosis niya, dapat hindi natin siya i-discriminate, hindi natin siya, hindi pa tayo matatakot.
or ibubully yung yung person na yun. Pero maganda rin din kasi diyan, kunyari ganun nga. Siguro parang yung kay Troy, kasi sinabi ng mga magulang talaga niya na may condition siya eh. Okay. Sinabi, kaya alam namin. Oo. Kaya nga sa akala ng kapatid ko, 'di ba, mahahawa dahil naamoy yung Dahil utot. akala niya sakit. Akala niya Actually, kasi yung sakit. oo, Akala namin sakit. Oo. In-explain nung nanay sa nanay ko. Tapos yung nanay namin, sinabi sa amin na malaki siya, pero yung isip niya pangbata. Parang Oo. ganun yung explanation ng nanay ko. So, dapat hindi natin siya inaasar or ganun lang siya, parang ano siya, bata sa loob ng katawan ng matanda. Parang ganun yung ina-explain ng nanay ko. Actually, hindi nga nakatulong yung palabas ni Jimmy Santos. Ay, oo. Bonjing. Oo, hindi nakatulong yun, puta. Oo. Lalong yun. Basta. Pucha. Again, ito yung mga panahon na hindi pa ganun kaganda yung awareness or wala pang ganong awareness doon. Pero alam mo ba, ito yung pagkakaiba ng noon tsaka ngayon. Ngayon kasi, may awareness na tayo sa Bingo Plus. Yan. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ayan. Sorry, tumigay ako. Anyway, so ayun nga, speaking of awareness. Kasi malamang itong buwan na to is focus sa autism awareness, kaya magkakaroon tayo ng mga resources na yun maging ganun yung theme this month ng mga topics. Kaya ayun, ako fast forward ngayon guys, ako bilang isang magulang na may anak na autistic, siyempre naging iba na yung point of view ko sa mga batang may disability. Kung regardless kung anong disability, whether related sa developmental disability or yung physical disability na nakakita natin, siyempre nagiging mas empathetic ako sa bata or sa person, especially din sa magulang, kasi siyempre magulang din ako. Pero ayun, madami ka din naman dami mong matutunan din sa mga challenges ng mga kapatid nating disabled. Pero bago tayo patuloy, ay sige. Go. Sige, go. Actually, tatanong ko sana yung yung nagbebenta ng maruya yung nagbebenta ng banana yung pamilya. Yun, si Rocky. Nakakalat lang din siya doon. Ano siya, may Down syndrome siya. Down syndrome naman siya. Down syndrome naman siya. Tapos, kumbaga yung parang ginagawa siyang laruan ng mga tao. Pucha, yun yung problema eh. Oo. So, parang yung pinapasayaw. Sayaw, Rocky. Ginagaya. Ginaganon na parang. Tapos pinagtatawanan. Pero, siyempre, hindi ko alam kung anong nangyari doon sa tao na yun. Pero yun, ganun yung nangyayari. Actually, naalala ko pa nga bigla. May isa pang ganun sa amin. Yung pinakamayaman doon sa lugar namin na yun. Yung tatay niya Justice. Ay, putik, mabigat yan. Tapos 4 yung anak, 2 ganun nga. Hindi ko nga alam kung autistic yun or ano eh. So sa 4, 2 out of 4 autistic yata. 50-50 kaagad. Oo. So yun, kalaro ko rin yun. Yung kalaro ko yung bunsong anak. Tapos, yun nga, yung mga kuya niya,
gano'n, yung isa salita ng salita. Oo. Yung parang sirang plaka, Oo. tapos hindi mo naiintindihan, tapos kinakausap ka lang ng kinakausap na, ay, Parang ibang accent yun, Oo. hindi, pero gano'n nga, parang kausap lang siya ng kausap sa'yo kahit hindi ka Oo. nakikinig. So, yun, so marami akong exposure sa mga mental disability na mga nung bata ako. So, medyo na-realize ko ngayon, marami akong natutunan. Marami akong natutunan actually sa'yo, Ingo, yung pagdating sa pag-handle sa mga ganito. Kasi 'di ba ako, sinasabi ko lang lagi yan, kung, for what it is. Oo. Na, ano yan, ganito yan, na Actually hindi ko actually naman naiisip. ako guys, kahit may disabled akong anak, ayun gano'n din ako, kung hindi siya normal, ayun masyado kasi offensive 'pag abnormal, Kumbaga kung autistic siya, o 'di autistic siya, huwag niyo na o kaya basta ang hirap din kasi magpaliwanag 'pag gano'n masyadong PC, masyadong mahaba kasi yung yung description, yung mga neurotypical, diverse, yun. Anyway, sorry. Eto, may Interrupt kita. nag-comment pala muna dito. Same pag-asawa, OT, mas nagiging aware. Kaya ngayon, madami na akong words na hindi pwedeng banggitin. Yun nga So, sa panahon ngayon, ang dami nating words na hindi natin pwedeng banggitin. Pero yung mismong mga parents of autistic kids, Hindi lahat, hindi lahat. well, Hindi siguro hindi hindi lahat, pero well, ang kilala ko 'to si Ingo. They don't mind kasi it is what it is. 'Di ba parang, parang may mga iba kasi yung iba na-o-offend para sa kanila, Hmm, Sila yung may autistic na anak, pero sila yung na-o-offend para dun sa mga tao. Pero yun nga, ang mahirap din kasi minsan, nagti-tiptoe around ka dun sa ibang oo, mga magulang. Kasi may mga ibang magulang na hindi na naman nila sinasabi na may hmm, condition yung anak nila, na nagle-lead to, mapapagtsismisan or magkukuwentuhan kayo na, parang may something yung anak ni ganito. Ba't hmm, gano'n, hindi pa nagsasalita or ba't ganito, ba't ganyan. So, ang daming mga tanong. oo, Since ito nga, for Autism Awareness Month naman 'tong episode na 'to, siguro baka maganda, dapat, um, dapat sinasabi na lang, hindi ako nagmamarunong. Kumbaga, ito, na-distract ako dito sa comment, especially 'pag sasabihan ka, ipagdasal mo na lang para gumaling. putya ilang beses ako napagsabihan niya, sabi putang ina talaga. So Anyway, so yun nga, may mga ibang magulang na hindi sila nagsasabi na wala silang sinasabi, parang siguro ako na lang, I'll speak for myself na lang siguro, na siguro kung ako'y mapunta sa gano'ng sitwasyon, siguro kasi ugali ko yung sinasabi ko lang lahat, for what it is, na hmm, transparent lang ako, na sabihin ko, oo, kasi may condition siya, oo, kaya siya ganyan. Para hindi 'pag na humarap ka sa ibang tao, nakita nila na parang medyo iba yung kilos nung anak mo or medyo makulit or magulo, mas magkakaroon ng understanding yung mga tao kung bakit siya magulo hmm, or bakit gano'n yung behavior niya. Kaysa parang ano ka lang, patay malisya ka lang. You act as if it's all normal and all and ganyan. hmm, Pero ma ma baka kasi wala ako dun sa sitwasyon kaya hindi ko alam. Pero baka sa'yo, ikaw 'di ba lagi kasi dun ko lang napansin yan sa'yo, Ingo, sinasabi mo lagi, "Oo, may autistic ako na anak, kaya ganito si Sven kasi ganito, 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 ganito." So, oo, mage-gets ko na 'pag nakita ko si Sven, okey. Hindi hmm. ako magkakaroon ng prejudgment dun sa bata na, "Ang gulo naman nito. Ay, ano ba naman ito." Kasi yung mga tao rin mahihiya rin silang magtanong sa'yo, na parang sasabihin, "Oh, is there something wrong with your kid?" Or, "Anong problema ng bata?" Hindi 'yan tatanungin ng mga magulang, So, Ayun, buti naman nagkasilbi yung ano ko,
pagsasabi na may autism yung anak ko. Pala, disclaimer hindi ko ginagawang tawag doon. Personality yung pagkakaroon ng disabled na kid. Ano lang din, sinishare ko lang din. Two purpose ko kasi yun. Yung isa is, yun nga, ipaalam na autistic yung kid ko, konting i-educate. Tapos yung second, if autistic din yung anak nila, hindi, yay, party. Kasi sa office, natuwa yung, well, hindi naman natuwa. Mas nag-open up yung isang co-office mate na autistic yung anak niya. Kasi alam niya na may karamay siya, na may nakakaintindi. Kung ano yung pinagdadaanan niya. So, ayun. Yun yung ano. At saka, ayan, siguro ang importante din talaga dito ngayon, ituro sa mga anak natin, sa mga younger generations na yung value ng empathy tsaka respeto. Naalala ko tuloy, actually ngayon naghahanda ako kung paano ko i-explain sa aking pamangkin kung bakit hindi nakapagsalita si Sven. Hindi nag-strike ng conversation si Sven, or bakit parang different siya. Kasi hanggang ngayon, parang 2 years na niya tinatanong na bakit hindi pa siya nagsasalita. So usually, ang sinasabi lang namin, kausapin mo kasi. Yun. Kasalanan mo pala eh. Oo, kasi dinedeflect ko kasi yung question niya. Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa isang bata yung autism. Pwede kong mapaliwanag na kailangan mo ng empathy tsaka respeto. Pero kapag tinanong ako, bakit? Medyo mahihirapan ako kung... Ako tingin ko may sagot ako dyan, Ingo eh. Sige. Parang yung ito eh. May naisip akong quote para dyan eh. Sige. Na pwede nating sabihin sa mga bata na we are differently abled. Yun. May kanya-kanya kasi tayong strengths and weaknesses. So hindi naman porket meron kang ganitong what do you call this, condition, wala ka nang pwedeng ibigay or i-offer on the table. So, ganda niya na. Tsaka syempre, parang di scripted tong pag-uusapan natin Talagang napasok ko yun na saktong-sakto Gago. Pero yun nga, dapat din kasi, pantay-pantay lang. Siguro, ang maganda ring sabihin dun sa mga bata, pantay-pantay lang yung respeto na dapat na binibigay natin. Whatever is, kung ano mang ability or differently abled man ba, o parang, ano ba yung kabaligtaran ng differently abled? Hindi ko alam. Normal ba, or differently abled? Or tama ba ang pagiging PC ko? Okay. Okay na yan kasi ganun talaga hindi ko na alam yan eh. Yung differently abled nga, naalala ko lang tong quote na to eh. So, yun nga, ang importante naman talaga, meron lang tayong respect. Yun lang. Pantay-pantay and respeto na dapat ibigay natin dun sa magulang, and at the same time, dun din siguro sa mga bata. Oo, tama. Tsaka, ayun nga, speaking of pantay-pantay, pagbasa muna tayo ng ad. Mga papa, alam nyo ba, meron na palang live streaming bingo sa Pilipinas. Yung Bingo Plus. Kaya kung bored ka sa araw mo, mag-Bingo Plus ka. Malay mo, swertihin ka dito. Dahil sa ₱1 lang, pwede ka nang maglaro ng maraming games pag dinownload mo na yung Bingo Plus app. Kung first time mo sa Bingo Plus, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Plus, meron pang payday rebate na up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus na rin ang Pinoy na drop ball. Ito yung nilalaro natin tuwing piyesta, alam ko eh. And marami pang mga ibang games na masayang laruin. Oo nga. At may chance ka ring makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to ₱4,317. Ito ay bonus para sa mga new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo na up to ₱300 million. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or sa Google Play. O panoorin ng live streaming sa bingoplus.com. Legit itong Bingo Plus kasi Padcore affiliate sila. Ibig sabihin, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo.
powered by DG Plus. Kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang to ha. Keep it fun and game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email them at keepitfun@pagcor.ph. Ayun, siguro ako dahil nga alam niyo naman again, reiterate ko ulit na yung anak ko autistic. So, ang question diyan is sino yung tuturuan ko na maging modelo, paano maging modelo sa mga bata pagdating sa mga ganyan? Ikaw ba, Tristan, yung mga kids mo ba PC ba sila? Well, Sa labas sa labas. sa labas ng bahay, oo, super PC sila. Pero sa loob nga ng bahay, alam mo yun, parang inaano ko kasi na yung bahay is safe space to. Pwede mong sabihin lahat. So, sa labas, sa school, tinuturo rin yan. Sobrang aware nga sila dun sa mga pronouns din eh. Kasi may mga bata dito, may pronouns na eh. May Iba na yung pronouns. pronouns eh. Ay, ganun? Okay. Pag sinisita ko, them, ganito. Siguro sa June natin pag-usapan yan. Sa gay man. Ay, ano pala, mali, sorry. So, yun, yung mga anak ko, aware sila and hindi ko alam kung siguro yung kultura rin kasi dito sa Australia. Hindi mahilig mag-poke fun sa kapansanan ng iba. Dito. Hindi uso dito yung mga slapstick na pag nadapa, matatawa ka. Or may nangyaring unfortunate or may unfortunate na condition is kahit minsan mukhang gago, tatawanan. For example lang, yung mga ngongo. Kunyari, may mga ngongo. Hindi sila natatawa sa mga ngongo dito. Kumbaga, kung may pre-existing kang condition, yun naman yung gusto ko dun sa mga puti. Hindi nila, wala silang ipopoke na fun doon. Kahit nagpapatawa pa yung tao. Siguro, kung nagpapatawa yung tao, oo. Pero, ang napansin ko dito, very conscious sila sa damdamin ng iba. So, tinuturo rin yun sa school na parang, lagi nga sinasabi, may sinasabi dito sa school ng anak ko na parang, kasi, yun nga, lahat sila iba-iba eh. Parang United Colors of Militants. Yes, So, parang sinasabi, we're all different, which means, nobody's different. Iba ka, iba ako, iba sila. So, walang top of the hierarchy and hindi dapat natin sinasabi na maitim yan, ganito yan. So, sa mga bata, sobrang bihira yung ganon dito. Parang ang laking bagay na nga kasi yung isang magulang dito, kinuwento sa akin, tawag daw doon sa anak niya, si Chocolate eh. Puta. Dahil maitim? Si maitim. So parang ako medyo napabuga ka na lang. Pero I mean, pagka may mga ganung mga instances, ano sila, kaya ako hindi ako namumroblema masyado kahit na hindi ako masyadong PC. And aminado naman ako na hindi ako kasing buti ng mga tao, ng typical na tao na righteous and all that. So, na may mga nasasabi kung mga wala sa hulog talaga. Thankful ako na nandito kami kasi yung environment din kasi tinuturuan ako and tinuturuan din yung mga anak ko pagdating sa mga ganyan. And ako mismo, pag natututo ako dito sa podcast na to, sa Tatayhood. Kaya nga tinigilan ko na yung 30-40 kasi masyado akong kailangan mo pa rin yun. Kailangan mo pa rin yun. So, dito sa Tatayhood, parang mas nabubuksan lang yung mata ko sa mga bagay na dapat ganito yung ginagawa mo as a parent or maging politically correct ka or maki-empathize ka sa condition ng mga bata. And yun. Nasa na ba tayo? Yun. Pero alam mo ba na kung ano pa yung kailangan natin gawin? Anong kailangan natin gawin?
kailangan nating i-play tong last ad for this episode. Mali. Okay lang. Okay lang yun. So anyway, sabihin ko, kaya siguro closing statement dahil nga ito yung mga bagay na sa tingin ko kapag different ka, either pagtatawanan ka, basta puro negative emotion, worst it would be matatakot yung mga tao sa'yo. So siguro dito yung yung maging closing statement natin na I guess mula takot tungo sa pagtanggap. Ganun. Oo, tama. So ikaw ba si Troy ba 'yon? 'Di ba si Troy nagwawala, nag-Hulk, nagsi-seizure, yung dalawang special moves niya. So hindi ka ba natakot doon? Hindi, kasi dami yung G.I. Joe eh. It's worth the risk. Pucha. Ina-explain din kasi sa amin yun nung magulang. Tsaka alam kong nakabantay yung magulang niya. Pero yun nga, siguro nung tumanda na rin ako, dati lagi akong may doubt pagdating sa mga kids or people with mental disability. Pero nanggagaling kasi yun sa lack of knowledge. Oo, totoo yan. Sa ignorance ko rin mismo eh. So, ito nga kung nakikinig kayo ng 3040, napakagago ko nga dun eh. Diba? Ang dami kong mga sinasabing wala sa hulog eh. Pero, lahat naman tayo may chance para matuto. Ako natuto ako eh. Medyo nagba-back down na ako ng konti sa mga ganyang Tas plus, nagtrabaho rin ako sa isang kumpanya na puro ganun yung mga empleyado. Lahat ng kakilala ko, tanong sa akin, paano ka nakapasok dyan? So, feeling ko magandang magkaroon ng separate episode para dyan. Yung difference naman sa workplace. Oo nga kasi syempre autistic month ngayon di ba? Oo. So puro autism awareness month. Puro ka-autistican yung ating pag-uusapan. Yun. Yun yung sa akin. Siguro, lahat naman tayo may chance matuto. And kung meron tayong mga doubt, lagi yan, out of ignorance yan. Wala namang taong likas na masama na gustong to poke fun. Or maybe, nagpo-poke fun tayo kasi feeling natin nakakatawa tayo eh. Hindi mo naman gagawin yan kung feeling mo masama yan eh. With the awareness, yun, malalaman natin. So, makinig lang kayo ng tatayod palagi para matuto kayo. Kagaya ko. Ayun, tsaka saludo. Feeling ko napaka-awkward na sabihin ko na saludo ako sa mga magulang na may anak na may kapansanan. Kasi binubuhat ko na din yung aking Parang sinabi mo lang yung in fairness to me yan. Oo, in fairness to me. Pero talagang dito sa amin dalawa ni Tristan, ina-acknowledge siyempre namin yung sacrifices nyo. Especially if responsible parent ka na, yun, binibigay mo yung lahat para sa anak mo. Kaya kung kayo ay may mga kwento na tungkol sa mga autism or sa mga disabled na kakilala nyo, punta lang kayo sa comment section o kaya punta lang kayo sa Reddit na r/tatayhoodpodcast. Tapos i-share nyo lang yan. Yan. Tsaka kung may natutunan ka ngayon sa episode na to, share mo tong episode na to sa mga kaibigan mo tsaka sa pamilya mo. Or kung sino man na, alam mo yun, na nangangailangan ng pagpapaliwanag at kahit hindi nga pagpapaliwanag yung gusto lang ng makaramdam na magsalita ka. Gusto lang na makaramdam na hindi sila nag-iisa. Kasi sama-sama tayo dito sa Tatayhood para maging mabuting mga ama. Yan. At dahil dyan, salamat mga papa. And this episode is brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo.